Bitawan mo ako! Kunin mo na lahat ng pera ko! Huwag mo lang akong saktan! Wala ka nang magagawa. Akin ka. Sino kang pumulupot sa likod ko? Bumaba ka dyan. Ayan! Natumba na siya, madam! Salamat, Pepita! Salamat! Super Pipita, ang balikbayan na OFW, survivor mula Iraq, palaban sa hirap at nakahandang magsakripisyo sa ikabubuti ng karamihan, kabilang sa mga naturingang bagong bayani ng bansa. Super Pipita, isang dula na kung saan inyong mapapakinggan ang iba't ibang pakikipagsapalaran ng isang OFW. Super Pipita, mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Ang nakaraan, hindi natuwa si Valentin nang tawagan siya ni Jana at may pupuntahan daw sila ni Romualdo, kaya hindi muna sila matutuloy na lalabas. Bagay na ikinabahala ni Mang Mario dahil hindi pa niya binawasan man lamang ang kape niya. Pinuri ni matandang Romualdo ang kasipagan ni Jana sa maagang paggising. Ipinasyal pa pala ni Val si Jana. Kaya't nang makabalik sila, labis ang pagkabahala ni Mang Mario na halatang may problema ito. At ngayon, ang pagpapatuloy ng isang linggong kwento natin na pinamagatang Madali Lang Yan, dito sa ating dula, Super Pipita. Loko talaga ang Pipitang yun ah. Simpleng bagay lang. Sinabi pa. Kaya yun, tinamdam na naman ni Papa. Yan tuloy. Sinabi niyang mag-alaga na lang kami ng baboy. Ay nako, malapit na akong tumanda pero wala pa rin akong asawa. Nakakasira sa kagwapuhan ko. Sinubo si nana ko ng sumusunod sa akin. Hindi na lang mauna. Maluwag naman ang kalsada. Itigil ko nga. Marami pa naman akong kailangang iatid. May babae akong narinig ah. Babae ang driver. Parang si Jana. Sinusumpa mo pa ang patay, loko! Si matandang Romualdo ang nasa loob ng sasakyan. Kasunod niya si Jana. Kung ganun, siya ang narinig kong sumigaw. Sabay pa silang bumaba. Wisit. Pareho pa palang sasakyan nila. Anong nangyayari sa'yo, Val? Dahil sa katarantaduhan mo, may naabala ka sa pagmamaneho. Buti na lang at mabilis ang driver ko. Akala ko kung sino na yung makaka-aksidente sa atin kanina, boss. Si Kuya Bal pala na napakagwapo. Gwapo raw? Parang si Satanas. Walang konsyensya o puso.
Boss, pasensya na kayo. Kasi may problema ang makina ng sasakyan ko. Hindi talaga ako makapagpatakbo ng maayos. Bumili ka na ng bago. Palagi ka na lang late. Napakaraming naipasa sa'yo si Jana. Mas malayo pa ang narating niya kaysa sa'yo. Pasensya na po ulit, boss. Wala naman pong masamang nangyari sa atin, di ba? Ewan ko na lang kung madulas ang kalsada dahil sa biglaang preno ng driver ko. Buti na lang at nakaiwas kayo, sir. Tignan mo kasi, parang gumugulong na palayan ang kalsada. Dagdag na naman sa reklamo ang mga tao. Uy, iba ka talaga bilang assistant manager, Jana. May sarili ka ng opisina. Kung masipag ka sanang magtrabaho, Kuya Bal, baka ikaw pa ang pumalit sa pwesto ko. Nako. Siguro mas maganda nga. Pero bago yan mangyari, marami ka pang dapat matutunan. Ha? Anong ibig mong sabihin, Jana? Marami ba akong kalabang hadlang sa landas ko papunta sa puso mo? Ha? Ikaw talaga. Iba na naman ang takbo ng usapan natin. Sinita lang kita kasi may problema sa mga report mo. Sus, sablay na naman agad. Bakit po kayong gumagawa niyan? Ang init! Nakita ko kasi na maraming nabubulok na bulaklak sa mga masitera. At inalis ko ang mga tuyong bulaklak sa mga paso para may tanim ang mga buto. Ay, ako na pong gagawa niyan. Baka nga biglang dumating si Sari magalit sa akin. Baka mamayang gabi pa yon darating. Kaya ituloy mo lang ang iba mong ginagawa, Pipita. Kukuha lang po ako ng payong. Napakarami pa pala ng mali sa report ko. Sigurado akong mapapagalitan ako ni Boss Romualdo. Sumasakit ang ulo ko sa pag-aasikaso. Kaya dumaan muna ako para magmerienda. Tatawagan ko nga si Papa. Buti na lang at matyagang nagturo sa akin si Jana. Matalino talaga. Hindi ko pa siya masyadong nakikita pero kung magiging asawa ko siya. Hey. Valentin! Tumawag ka. Papa. Muntik na akong maaksidente kanina. Ha? Ano? At kumusta ka na ngayon? Huwag na po kayong mag-alala. Buti na lang at naging maingat ako sa pagmamaneho. Ang driver kasi ni Boss Romualdo, hindi nag-iingat. Ano ba yung sinasabi mo, Val? Kalukuhan. Ano ba talagang nangyari? Kasi maaga pa. Nag-iingat ako sa pagmamaneho, Papa. Nakita ko ang isang mabilis na sasakyan sa likod ko. Nadala ako sa pagiging pasaway. Sinubukan kong umiwas. Halos muntik na akong mabangga. Ay, nako. Di ba't parang nakikipaghabulan kay kamatayan ang mga mabilis magmaneho? Pero ibang nangyari sa akin, Papa. Ang ikinagulat ko at kinabahan ako, si Boss Romualdo pala ang muntik ng mabangga ko. Ha? Kasama pa pala niya si Jana. Ay, ano na lang, Val, anak. Ano bang kasalanan ko kung umiwas lang naman ako, Papa?
at wala namang nasaktan sa amin. Hmm. Tumawag lang ako para malaman ninyo ang nangyari at baka mauna pa tayong pagchismisan ng mga chismoso nating kapitbahay. Ha? Kasi kahit lalaki, mas maritis pa sa kaysa sa babae. Kaya yan ang ikinababahala ninyo. Lalo pa't kailangan gumastos kung ospital. Sige na, at hindi pa ako tapos magmerienda. Hindi ko pa rin nababasa ang mga ipinasuring mga report ni Jana. Sige. Ay, ano ba talaga? Mas iniisip pa niya ang mga chismoso sa gilid ng kalsada. Hindi niya alam na dapat iniisip niya ang sarili niya. Nililigawan pa yata si John. Pero marami pa rin problema sa trabaho niya. Siya pa naman ang magiging manugang ko. Dumaan pala ako sa mesa mo kanina, Kuya Bal, pero wala ka. Sinabi ko sa mga ka-office mate natin na pagbalik mo, dumaan ka dito sa opisina ko. Kanina lang tayo nag-uusap. Na-miss mo na naman ako, Jana. Iyang trabaho mo na hindi mo pa natapos ang inaasikaso ko. Hinihintay yan ni boss. Ha? Sinong boss? Si Boss Romualdo? Oh, namutla ka na, Kuya Bal. Si Mr. Perdido, ang manager. Ay, hindi lang yan ang kinabahan ko. Pumuti ako kasi natakot ako at nagpulbos pa ako. Tulungan mo na lang akong tapusin ito para wala na tayong problema. Napapangiti ako habang pinagmamasdan ko ang kagandahan ni Jana. Malas ko lang talaga kung hindi ko siya manobya. Sabi ko nga po sa kanila, sir, kung nag-aalala kayo. Talagang nag-alala ako. Buti na lang at walang masamang nangyari kay Val. Sana'y tumino na ang anak ko. Pero hindi pa rin nagsisisi. Aksidente lang po ang nangyari, sir. Wala naman pong may gusto na ganun ang mangyari. Kunti na lang po at walang nasaktan. Malala ko pala, Pipita. Sinahuran ka na ba ni Val? Hindi pa po nga, sir. Ako na lang at magbibigay ng sweldo mo kung hindi ka pa binigyan. Siya na rin ang magbabayad sa mga benepisyo mo. Yun nga lang kung hindi niya bayaran. Pero kakausapin ko na lang si Betty. Siya kasi ang maghatid ng mga papeles sa mga ahensya ng gobyerno at sa bukid. Pasensya na po kung hindi agad ako nakapunta sa opisina ninyo, sir. Naiintindihan kita. Marami kang ginagawa. Kumusta na nga pala si Mr. Perdido? May ilang negatibong balita tungkol sa kanya. Kaya ikaw ang inilagay ko bilang assistant manager. Hindi ko po siya gaanong nakakausap. Kanina nga lang kami nag-usap eh. Huwag mo nang problemahin yan. Alam kong marami kang ginagawa. Samahan mo na lang sana ako sa susunod kong pupuntahan. Pwede naman po kung kakailanganin ninyo ako, sir. Paminsan-minsan lang. Oo nga pala. Kanina ay binigyan kita ng assignment. Si Val. Opo, sir. Nakausap ko na siya kanina. Kaya pala hindi ko nakita si Sir Romualdo. Siguro ay umalis siya kaagad. Buti na lang at hindi kanya isinama. Hindi daw muna para makarelax ako.
Hindi ka nga mahikayat na mamasyal, Jana. Pinagbigyan lang kita minsan. Ngayon, palagi mo na akong inaaya. Sige na nga. Pero mamamasyal lang tayo ha. Hindi ko alam ang mamasyal. Siloso talaga ako. Sabi ko pa naman, hindi ako magpapakabaliw kay Jana. Baka naman may nararamdaman siya sa akin. Ipunin mo na lang ang mga papeles. Ha? Ay, ang dami-dami nitong papeles ah. Baka mapuyat ka sa kakabasa, pero hindi mo pa rin matapos lahat yan. Tamang-tama. Dito sa tabi ng dagat mo ako inaya, Kuya Val. Kumuha ka pa ng cottage. Tignan ko nga kung hindi ka pa mapalapit sa akin. Kailangan kong mauna. Baka maunahan pa ako ng matandang yan. Para hindi masayang oras, kunin mo ang mga papeles sa loob ng kotse. Ha? Eh, bakit? Marami kasing report sa mga empleyado. Parang ipinasan na lang ni Mr. Perdido lahat ng trabaho niya sa akin. Totoo palang narinig kong chismis. Hindi lang pala chismis. Nagsusugal pa at nakikipagsabong pa. Lalo na raw pag may derby. Daang-daang libo ang tinataya. Chismoso ka na, Kuya Val. Kunin mo ng mga papeles at tulungan mo akong tapusin ito. Ano? Ay, ano naman tong babaeng to? Natutuwa na sana ako dahil nakapamasyal na kami. Pero magtatrabaho pa rin kami dito sa cottage. Nagbibiro lang naman ako sa'yo, Kuya Val. Ang dami kasi nito. Talagang umasa si Mr. Perdido sa akin bilang manager. Kaya ibinigay niyang mga trabahong ito. Ano bang alam ko sa mga ito? Hindi naman ako manager. Tignan na lang natin kung may clerical error. Ang dami naman. Sayang lang ang mga ginagamit na coupon band. Bakit hindi na lang nila in-email? Tignan mo na lang kung may mga mali para mai-email pa. Tulungan mo ako para mabilis matapos. Ano bang malay mo kung ikaw ang papalit kay Mr. Perdido? Sus, parang imposibleng mangyari yan, Jana. Umpisan mo na ito at sasagutin ko lang tawag ni boss. Hello, boss? Jana, nakaalis ka na ba? Inaya ko ni Kuya Val na mamasyal, sir. Andito kami sa tabing dagat. Ano? Kasi isinama ko yung mga maraming papeles. Imbis na magpuyat ako, humingi na lang ako ng tulong kay Kuya Val. Masipag ka talaga, Jana. Para hindi masayang ang oras. Imbis na mag-usap lang kami, sinabayan na rin namin ang trabaho. Hindi na talaga palalampasin ni Val ang pagkakataon na mapaamo si Jana. Sayang kung siya ang maging nobyo ng assistant manager. Matalino at maganda. Mabait pa. Pero paano niya mapapaamo kung imbes na mamasyal? Nagtatrabaho pa rin sila. Mahusay pumili si Jana. Mukhang seryoso talaga si Val. Balita ko pa naman na seloso ang loko. Sa bagay, hindi masama yun. Sino ba naman ang hindi mai-inlove kay Jana? Oh, dito ka pala, Romualdo. Kilala mo pala ako. Sino ka ba?
Hindi ko matandaan kung saan kita nakita. Tumatanda na talaga ako. Ako si Mario. Anak ko si Val na empleyado mo. At kilala kita dahil naging kaklase mo ang asawa ko sa kolehiyo kahit hindi parihas ang kurso ninyo. Kayo palang naunang dumating kaysa kay Sir Mario, sir. May tinignan daw siya o pinuntahang okasyon. Matagal na ba siyang lumabas, Pipita? Ay, napasubo ako kay Jana. Nawala na naman ako sa sarili ko sa babaeng yun. Naku, hindi pa gaanong tirik ang araw nung lumabas siya. May nag-anyaya daw sa kanya. Ngayong gabi? Ay, alam mo, Pipita, sobrang saya ko pa naman dahil nakapamasyal na naman kami ni Jana. Pero nagtrabaho pa rin kami sa cottage. So, talagang masipag siya kung ganoon. Ay, hindi ko nga alam kung anong ginagawa ng mga nanliligaw sa kanya. Para madismaya siguro. Tapos biglang tumawag si matandang Romualdo. Mapapil talagang matandang yon. Napapangiti ako kay Kuya Val. Baka natuto na siya sa akin. Ayaw lang niyang ipahalata. Dahil marami akong ibinigay sa kanyang trabaho at itinuro ko ng maayos. Hindi siya nahirapang mag-adjust sa akin. Nakatulong nga siya kanina eh. Naalala ko yung nangyari kaninang umaga na muntik na kaming mabangka. Sinasabi ko na nga ba, si Pipita na yan, Papa. Pinilit niyang tapusin ang ipinapagawa ninyo. Sabi ko nga kung dumating na kayo mula sa pinuntahan ninyo. Ay, ano ka ba naman? Pasaway ka pa rin. Matagal na akong nagkikipagkwentuhan sa mga kapitbahay ko sa parte. Nakita pa kami ni Romualdo. Ha? Sinong Romualdo, Papa? Si boss ang ibig niyong sabihin? Kilala niyo pala? Oo, ang mama mo ang nakakilala sa kanya dahil naging magkaklase sila sa kolehiyo. Ay, kaya palagi kitang sinasabihang galingan mo ang trabaho mo dahil nakakahiya. Kilala pala niya si Mama. Ayoko na. Sana ako na lang ang maging manager ngayon. O di galingan mo ang trabaho mo kasi. Papa, maganda itong naisip ko. Kaibiganon niyo si boss para mawala ng problema ko. Ano pa ang mga susunod na mangyayari? Mga kaibigan, pakinggan bukas ang karugtong ng isang linggong kwento natin na pinamagatang Madali Lang Yan. Dito sa ating dula, Super Pipita. Handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo.